Magandang gabi, Ryan. Kumusta ang ginawa nilang paghalugog dyan ngayong araw at hanggang kailan ba matapos yung search operations na yan? Magandang gabi, June. Sa ngayon ay natapos na nila yung 30 gusali. Meron na lamang natitirang 10 iba pa. At kasalukuyan, meron pang 6 na gusali ngayon na hindi natatapos na siyasatin itong mga otoridad. Target ng ng CIDG at ng PAOK na matapos ito June bago magpasok yung ibinigay ng korte na 10 araw. Sinimulan ito nung nakaraang Biyernes at sa linggo mag-expired na yon. Pero ayon sa PAOK, kapag nag-expired man yun at hindi pa nila natapos itong paghalughog dito dahil yung ibang mga gusali medyo matagal. Minsan inaabot sila ng 3 araw bago matapos dahil sa laki ng gusali. At magsisecure pa rin sila ng panibagong warrant kung sakaling hindi nila matapos hanggang linggo. Kahit ng kalayaan at holiday, ipinagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang kanilang isinasagawang search operation sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga nakita nila ngayong araw ay military badge, GPS tracker, ilan pang set ng military uniform, 9mm pistol, mga bala, combat boots, mga bolt, computers, cellphone at SIM cards. May nakalagay na PLA sa butones, mayroon ding nakalagay na Chinese Armed Police Force. Mayroon ding emergency tag o dog tag na nakalagay sa ibang military uniform na nakuha kung saan nakalagay ay sa Chinese character at maging ang blood type ng may-ari. Posible umano na ginagamit lang ito bilang props o kaya'y awol, retired, decommission at posible ring nasa active ang may-ari nito. Ayon sa PAOK, pinapa-verify na nila sa Chinese Embassy ang mga uniforme. Tulugan talaga to. May mga uniforme talaga, tapos may mga pang-officer pa, di ba? Pero hindi natin ulitin ko ano pa yan, ipapa-investiga pa natin. At hindi pa natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito agad dito. Okay? Samantala, tukoy na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ilan sa mga suspect sa Lucky South 99 dito sa Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, mayroon ng 15 individual na nakatakdang sampahan sila ng kasong human trafficking at sibling paglabag sa anti-cybercrime law. Karamihan dito ay mga foreign nationals, ngunit may ilan ding Pilipino na kasama sa sasampahan ng reklamo. May mga Pilipinos, but mas marami po yung mga foreign nationals. And some of them, when we check, parang dami. Mga dami po. And the roles are? Sa SEC po, President, Vice President, Treasurer, the normal thing na nakikita niyo po sa mga registration. 2 dito ang boss at 3 ang pugante mula sa ibang bansa. Kabilang sa itinuturing na boss, si Lu Lifeng, ang Chinese national na nahuli sa paligid ng Lucky South 99 noong nakaraang Sabado. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, mayroon itong kaso ng violation o violent crime sa China. Sumasailalim na rin sa forensic exam ang kanyang cellphone para sa lalong paglakas ng ebidensya laban dito. Isa sa mga concern ng PAOK ngayon ang mga witness laban sa mga suspect. Sa part po ng PAOK, talagang nagtayo po kami ng sariling witness protection office. Ano lang informal pa yon. But the main intention there is to assist yung mga witnesses po natin dahil alam namin na kaya po silang bilhin ng sindikato at kaya rin po silang ipapatay ng sindikato. Wag lang po silang lumutang na witness. Sa ngayon, June, patuloy na hinahalughog itong gusali dito sa aking likuran. Ito ay isang KTV kung saan ginagamit ito sa prostitusyon. Mayroong nakita rito na aquarium sa tabi nito. Mayroong mga silid kung saan pinaghihinalaang ginagamit yung mga babae dito. Diyan muna ang latest mula dito sa Porac. Balik sa'yo, June.
Oh, Ryan, yung sinasabi mong 15 suspect na sasampahan ng kaso, sila ba ay nandito pa sa Pilipinas o ito bang mga suspect na ito, Ryan, ay napaka-significant? Ito ba yung kumbaga nasa taas ng sindikato? Yun yung malalim na investigasyon kung doon sa mga boss nitong compound na ito ay isinasagawa pa rin, patuloy na isinasagawa nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil nga matatandaan mo, June, marami ang mga nakatakas. Bago pa nila marating ito ay marami nang nakatakas dahil nga nag-leak yung kanilang impormasyon. Yung tinataya nilang mahuhuli dito nasa mahigit 1,000 pero nasa 200 lamang yung nahuli nila na patakas na noong araw kung saan pinuntahan nila itong compound. Yung mga suspect na sasampahan, karamihan doon nandun pa, nakahalo pa doon sa mga hawak ng PAOK ngayon, doon sa 160 na katao na mga foreign national na nasa possession ng PAOK, June. Sinasabi mo nga kung sa 1,000, 200 lang yung nahuli, may 800, nasan yung mga yon? At ang punto dito, Ryan, sino ba talaga yung mga ulo niyan? Na kasi kahit ma-demanda o makasuhan mo itong mga suspect na sinasabi na to, kung hindi naman talaga sila significant masyado, makapag-ooperate pa rin yan sa susunod na mga panahon. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan, June, dahil patuloy pa nga itong malalim na investigasyon na isinasagawa nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission. At sa mga susunod na araw ay maaaring doon pa lang nila sabihin kung sino talaga ang nasa likod nito at nauna na nga sinabi nila at maging ang PNP na merong ding kaugnayan itong Lucky South 99 na ito dito sa Pogo, illegal na Pogo rin dito sa Bamban, Tarlac. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlali, nag-ulat ng live mula sa Porac, Pampanga.